good morning po sa lahat. Inaanya ko po lahat na tumayo at tayo may nanalangin. Hallelujah, Lord God. We praise you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa araw na ito, Lord God, na sama-sama kami ngayon, Panginoon. Napupuri sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, na iningatan mo kami makarating dito, Lord God. Panginoon, pipray ko po, Panginoon. Pipray ko namin, Panginoon, ang message, Lord God, na kakainin namin, Lord God, ang message na ito, Lord God, na buong buo, Lord God, na may pagpapala, Lord God. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord God. Panginoon, pinipipray ko namin, Panginoon, ang mga paparating pa lamang, Lord God. Ingatan niyo sila, Panginoon. And Lord, pinipipray ko namin, Panginoon, ang pastor na magsasalita ngayon, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng lakas, Lord God. Salamat, Panginoon. Lord, sa aming pag-uwi, Lord God, Ikaw, Panginoon, ang manguna, Lord God, na uwi kami, Panginoon, ng puno ng pagpapala, Panginoon, na marami kami natutunan sa salita mo, Lord God. And Lord, salamat, Panginoon. Ikaw lang aming pupurihin, pasasalamatan. In Jesus' name pray. Amen. Amen. Let's give the best clap to the Lord. Tingnan po natin siya. Say oh, say oh, oh, oh. You turn it all around. When I was
into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. Come on, everybody. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. One more time. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You have given me a joy that won't stop and
praise you. We glorify you, Lord. We sing this song with all our hearts, O Lord. Is my reward and all my devotion. No, there's nothing in this world that could ever satisfy. It's true every time my soul will sing, no turning back. Been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. God is my all in all, my joy and my salvation. And His hope will never fail. Heaven is our home. True every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Come on, church, let's sing. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Christ is enough for me. Come on, church. Christ is enough for me. Everything I need is in there. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is
Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. To cross before me, to walk behind me. No turning back, no turning back. To cross before me, to walk behind me. No turning back, 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 no turning back. Yes, Lord God, we follow you, Jesus. There's no turning back, Lord God. Thank you for everything that you have done to us, Lord. Thank you for continuing blessing us, O Lord God. Thank you for everything, sa lahat ng blessings na ibinigay niyo sa pagpo-provide niyo sa amin, O Lord God. Maraming salamat po, Lord God, na hindi niyo kami pinapabayaan at itong church na to, Lord God. Na patuloy niyo po itong pinapalood ko, Lord God. We praise you. We glorify you. We lift your name on high. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ngayon po ay dadako po tayo sa pagbibigay or sa tithes and offering. Nais ko lamang pong basahin ang Philippians chapter 4 verse 19. But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. So, this verse, etong verse na to, pinaparating niya na our God is our provider. Amen po. So, kailangan hindi tayo mangamba kung ano yung kakainin natin mamaya, kung ano yung magaganap mamaya. Dahil ang Diyos ang provider natin. Amen po. And dapat isurrender natin yung sarili natin mismo kay Lord Jesus Christ. Kasi kapag sinurrender mo yon, yung sarili mo, gagamitin ka niya para sa kanyang salita. Amen po. Nais ko lang mong basahin yung Matthew chapter 6 verses 31 and sabi, therefore take no thought saying, what shall we eat? And verse 33, or what shall we drink? Or wherewithal shall be clothed? No? So dapat hindi tayo mangamba kung ano yung susuotin natin, kung ano yung kakainin natin, kung ano yung blessings na matatanggap pa natin, kung ano yung gift na mabibigay sa atin. Kailangan pag-pray natin ito. Dahil si God naman ay, si Jesus Christ, kapag nagbibigay siya, sobrang unexpected. Amen po. So tayo po ay manalangin. Panginoon, patuloy ka po naming pinupuri at sinasamba. Tunay nga, O Diyos, na napakabuti mo. Tunay nga na kayo ang makapangyarihan, Panginoon. Salamat po sa araw na ito. At kami po iyon dinako sa bahay-sambahan upang magpuri at sumamba sa inyo, Panginoon. Dinadalangin po namin ang mga brothers and sisters na magbibigay ngayon, Panginoon, patuloy niyo po silang pagpalain ng siksik, liglig at umaapaw, Panginoon. Salamat po sa araw nito at binabalik po namin ang papuri at panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.
Magandang umaga po sa bawat isa. Sa araw pong ito, tayo po ay nagkaroon ng pribileyo na again ay bisitahin po ng isang lingkod ng Diyos coming from Makati City. And prior po doon, alam ko po ang kanyang dalawang anak ay magre-render po ng song para sa atin lahat. So, ini-encourage ko po ang lahat na makinig po tayo, lalong-lalo na po sa mensaheng ating mapapakinggan. At alam ko po na ang Diyos ang siyang patuloy na kikilos sa atin. So, tinatawagan ko po si Sunny at si Sunshine. And afterwards po ay si Pastor Kino po. Good morning po sa inyong lahat. Kami po ay nagagalak at lubos na pinagpala na makasama ninyo ngayong umaga. Sa mga hindi po nakakilala sa amin, ako po si Sunshine. Kuya ko po si Sunny. Anak po kami ng aming nanay at tatay. Anak po kami ni Pastor Kino. So, sa mga nakakakilala na po sa amin, alam niyo po na ang aming mother ay umuwi na po kay Lord noong December 17 ng 2020. Pero 2 years prior po, ang aking mother po ay na-stroke. And when she had a stroke, we prayed for God's miracle na pagalingin siya ni Lord, mawala yung sakit niya kasi bahagi po ng aming father, nung last time po kaming nagpunta dito, may ginagawa pa po kaming ministry na Bless the Pastors. So, 81 provinces po yun ng Philippines. Naka 33 pa lang po kami. So, malayo pa po yung aming lakbayin and yet 2020, kinuha na po siya ni Lord. Mahirap pong adjustment sa aming family and sa ministry din po. And as if that was not hard enough, pagdating po ng 2022, 14 months after my mother passed away, ang daddy ko naman po ang na-stroke. I remember that morning of February 23, my brother woke me up at 5 a.m. in the morning. Sabi niya, Shine, gumising ka na. Bakit ko anong nangyari? Kailangan nating pag-pray si Daddy. Anong nangyari kay Daddy? Kinakain na niya yung mga salita niya. When I heard that, I felt my heart sink. Kasi parang nag-flashback sa akin lahat ng mga experiences namin when my mother was sick. Bumalik lahat. Hindi na po ako nakasagot sa kuya ko. Dumiretso ako sa banyo, doon ako umiyak. Kinausap ko si Lord, sabi ko, Lord, kakakuha niyo lang po kay Mami. Naungonsen siya eh. Baka po pwedeng, wag niyo naman kunin kagad si Daddy. 14 months pa lang, nag-a-adjust pa rin kami nung kay Mami. And yet ito na naman, yung dad ko naman yung na-stroke. So umiyak lang po ako doon. Nakipag-bargain ako kay Lord. Pero nung after a while, nahimasmasan na po ako. Kinausap ko, sabi ko kay Lord, pero Lord, kukunin niyo po si Daddy, wala po akong magagawa. Kasi kahit i-combine yung pagmamahal ko kay Daddy, pagmamahal ni Kuya kay Daddy, at lahat ng tao dito sa mundo na nagmamahal kay Daddy, hindi namin mapapantayan ang pagmamahal niyo sa Kanya. Wala ni isa sa amin ang matutumbasan ang pagmamahal niyo kay Daddy. Kaya Lord, kung kukunin niyo siya, kayo po ang masusunod. Dahil alam ko, walang ibang nagmamahal ng lubos kay Daddy na kagaya ng pagmamahal niyo sa Kanya. Kayo kung kukunin niyo siya, yun yung best para kay Daddy. But, to God be the glory, after 7 months, naka-recover po ang aming father. Mula sa time na kahit isang pirasong papel, hindi niya mabuhat. Tapos kapag hindi namin siya inaalalayan, matutumba siya. Kasi yung heft po ng katawan niya is wala na pong lakas. Pero 7 months po, nakakalakad na rin siya ulit on his own.
Actually po ngayon, mas mabilis na siya ulit maglakad sa akin. Which is something that we are really grateful for. This time we received the miracle that we prayed for. Pero doon tayo mapapaisip. Ito binigay ni Lord, yung prayer namin. Pero yung kay Mami, hindi. Does that mean na hindi na mabuti si Lord kay Mami? No. Because God's goodness and faithfulness is not based on our circumstances. It's not even based on our works or our own faithfulness. Kasi lahat tayo nagkasala. Lahat tayo nagkulang. Pero salamat na lang dahil ang kabutihan ng Panginoon hindi nakabase sa ating kabutihan. Hindi din siya nakabase sa ating mga pinagdaraanan ngayon. Hindi ko po kayo kilala personally, but God knows who you are. God knows you and God loves you. I don't know what you're going through at the moment, pero alam ko po na lahat yan pagdadaanan nyo lang. Dahil walang bagyo na dumating dito sa ating bansa na hindi umalis. And ako'y naniniwala na lahat din ng bagyo na dadating sa ating mga buhay, pagdaraanan lang natin. May tinuturo si Lord sa atin, pag-pray lang natin na kung ano man yung tinuturo niya sa ating mga pagsubok, matutunan natin. Para lalo tayong mapagtibay sa ating pananampalataya, mas lalo natin siyang makilala. The title of this song is Maker of Miracles. This is one of the songs na pinanghawakan po namin when my mom was sick and also when my father got sick. So I don't know your circumstances today, but I hope just as this song has been an encouragement to our family, it will be an encouragement to you also. Here in your presence, we know you see our deepest heartache, each desperate need, and every struggle, doubt, and trouble. We lay it down at your feet, Maker of miracles, God of impossibles, Healer of all weak tongues.
precious blood of the Lamb. There is power, there is power, there is wonder-working power in the blood, precious blood of the Lamb, maker of miracles, God of impossibles, healer of all we thought was lost. We claim authority over the enemy, all by the power of the cross. There is power, there is power, there is wonder-working power in the blood, precious blood of the Lamb. There is power, there is power, there is mountain-moving power in the blood, precious blood of the Maker of miracles, God of impossibles, healer of all we thought was lost. We claim authority over the enemy, all by the power of the cross. To God be the glory po. Thank you. Good morning po sa bawat isa. Salamat po sa mga 40 siguro nag-amin. Thank you Thank you for this opportunity that once again we can come before you, makapag-minister, magawa namin ang assignment namin. At nawa ay patuloy tayong gabayan at patnubayan ng Panginoon sa araw na ito. Ang ating pong mensahe ay simple lang. Ito po ay matatagpuan sa libro ng Pilipos. Philippians po, 4 na chapter lang po ang Philippians. At ito po ay naisulat sa isang kulungan. Alam po ba natin yon? Ako po, nakapag-ministeryo po ako sa Muntinlupa way back in the late 80s hanggang 90. Sa Muntinlupa po, wala pong, makikita niyo po yung mga tao, wala pong kitang pag-asa. Wala makitang galak sa puso. Kasi nga, naghihinagpis yung iba, lalo na yung mga nakulong na walang kasalanan. Pero, nung nagkaroon po ang pagpasok ng Panginoon sa buhay nila, nagkaroon po ng pagbabago. Marami pong nagpastor sa kanila, at ang katunayan ng iba sa kanila ngayon nakalabas na sa Muntinlupa, nagpapastor na po sa iba't ibang panig ng bansa natin. Ang aking pong sinasabi ay, sa kabila ng kanilang kalagayan, sa kabila ng kalagayan ni Pablo, naisulat niya itong librong ito na ang tema ay simple lang. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Magalak tayo sa Panginoon lagi at magalak tayo. Para tayo magtatanong tayo, ano bang kalagayan ni Pablo? Ano bang rason bakit sa kabila ng kanyang kalagayan nakulong siya? Alam ba nakulong si Pablo dahil sa kanyang pangangaral sa salita ng Diyos? Hindi po siya gumawa ng krimen, pero nakulong po siya dahil sa pangangaral ng salita ng Panginoon.
At sa kanyang pagkakulong, naisulat niya nga itong librong ito. Kapulutan po natin ng aral ang kanya pong mga kasulatan at nawa ay tayo po samahan ng Panginoon sa araw na ito. Tayong lahat ay tumayo sa presensya ng Panginoon. Sabi po dito sa Philippians chapter 1, "For to me to live is Christ, and to die is gain." Sabi po sa Philippians chapter 2, verse 5 to 11, "In your relationship with one another have the same mindset as Christ Jesus, who being in the very nature God did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on the cross. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus Christ, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father." Philippians chapter 3, verse 12 to 14. "Not that I've already obtained all this or have already arrived to my goal, but I press on toward the goal to which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus." Philippians chapter 4, verse 13. "I can do all this through Him who gives me strength." Philippians 4:19 na binasa kanina. "And my God will meet all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus." God bless the reading of His word. Let us pray. Father, we thank you so much for this day. We thank you for the opportunity, Lord, that we can read your scripture, we can study about it, and be blessed, Panginoon. Patuloy mo pagpalain ang bawat sa amin sa araw na ito, Panginoon. Patuloy mo glorify ang pangalan mo at parangalan sa araw na ito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakupo na po ang bawat isa. Thank you for joining us today. Salamat po sa inyong pagpunta sa araw na ito. Sabi ko lang po kay Pastor Vicky ay kami po idadalaw. Pupunta at dadalo po kasi may pupuntahan din kami. Pero salamat pa rin po sa opportunity na binigay sa akin sa araw na ito. Nawa po, kapulutan natin ng aral ang mensahe po ng Panginoon. Simple lang po ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito. Ang pamagat po natin ay Jesus Christ is the totality of life. Si Kristo Jesus ang kabuuan ng buhay. Without Jesus, your life is meaningless. Kahit anong gawin mo, kahit matagumpay ka, kahit mapera ka, kahit makapangyarihan ka, without Jesus, your life is nothing. My life is nothing. Nagkakaroon na ng kabuluhan ng buhay natin dahil kay Jesus. Katatapos lang po na tinatawag natin Semana Santa, kung saan po may nagpapako naman po rito banda sa inyo. Okay? Without Jesus, your life is nothing. Your life is meaningless. But with Jesus, your life is meaningful. Nagkaroon po ito ng kapangyarihan, nagkaroon po ito ng kaayusan, nagkaroon po ito ng maayos na kaganapan pagka si Jesus ay nasa buhay mo. Ang una po doon, sabi po ng Philippians 1:21, "For to me to live is Christ and to die is gain." Sa akin, pagkabuhay si Kristo, ang kamatayan, hindi kalugian kundi isang pakinabang. Jesus Christ being the totality of life, He is the purpose of your existence. Siya ang kabuluhan, siya ang kaganapan, siya ang layunin kung bakit ikaw at ako nabubuhay. Lahat tayo sa mundo, mawawala. Kagaya ng aking may bahay, kagaya ng ating pastor nandito, Pastor Chito. Lahat po tayo, mawawala. Pero alam niyo ba, sa Biblia, may 7 tao na nabuhay 900 plus years? 900 years plus nabuhay sila. Si Adan po, ang pinaka-tatay natin sa lahat, 930. Si Noah po na nagligtas ng kanyang pamilya, 950. Si Jared po, 962. Tapos si Methuselah po, 969. Si Seth po, na anak ni Adan, 912. Ganon po si Enos, siya kay Ina, 905, 910.
7 po sila. Ano pong pinapakita ko rito? Sa kabila ng tagal ng buhay nila, pagkatapos po ng buhay sila na gano'ng katagal, namatay din po sila. In spite of how long they live on this world, after they live ng gano'ng katagal, namatay din po sila. Kahit anong ginawa sa buhay, kahit anong gagawin mo sa buhay mo, na para ma-prolong ito, darating ang araw, ikaw ay mawawala. Darating ang araw, ikaw ay mamamatay, ako ay mamamatay. Ang tanong lang, pag ikaw ba namatay, ako namatay, nakahanda po ba tayo? Saan po ba tayo tutungo? Sa iba, wala na. Pagkatapos mamatay, wala na. Sa iba naman, hindi naniniwala may impyerno, hindi naniniwala may langit. Ang iba naman, naniniwala may langit, may impyerno, pero iba ang buhay na ginagawa nila. Meron mang gusto lahat pumunta sa langit, pero pagka tinanong mo gusto mo mamatay, ayaw. Alam po ba natin? Na hanggat di dumating ang Panginoon, hindi mag-rapture, lahat tayo mamamatay. Pero ayaw natin pumunta, gusto natin pumunta ng langit, pero ayaw natin mamatay. Di ba? Pero yun ang tanging daan. Yan ang tanging daan ngayon. Pag ako namatay, ikaw namatay, yun ang paraan para makarating sa langit. Pero kung gusto mo pumunta sa langit, mauna ka na. Una-unahan lang yan. Nauna na si Pastor Chito, nauna na aking may bahay, nauna na po sila. Sa hindi inasaang pagkakataon, aking may bahay natulog lang, di na nagising. Pero nang gabi na siya ay namatay, nag-uusap-usap pa kaming tatlo kasi hindi na po siya nakakapag-respond sa amin. Nag-uusap kaming tatlong aking mga anak. Sabi ko sa nila, anak, ano gusto niyo gawin natin sa mami niyo? So inaasahan ko para sabihin nila, dali natin sa ospital kasi hindi kami nagpa-hospital. Hindi siya namin dinala sa ospital. Tapos, hindi rin kami nagpabakuna. So, sabi ko, anong gagawin natin sa nanay niyo, sa mami niyo? Ang lalaki kong anak, si Sunny, nagsabi niya, Daddy, baka pwede na natin i-let go si mami. I-let go na daw si mami niya. Nang narinig ko yon, tapos na usapan. Let go na mami nila. Wala nang struggle. So, pinag-pray namin ng mami nila that night. Tapos yun, kinabukasan, mga alas 9 ng umaga, wala na. Sabi ko sa mami nila nung araw na yon, sabi ko, Mami, huwag kang magbiro ng ganyan. Huwag mong pigilan ang hiningi mo. Huwag mong pigilan ang hininga mo. Huminga ka. Wala na talaga eh. Wala na siya. 53 and a half years old lang siya. So that was 40 months ago. 40 months ago. Namatay po yung aking may bahay. Natulog lang, di na nagising. Maganda pong kamatayan niya. Walang struggle, walang pain. Okay? May mga tao po, may struggle, may pain, may kung ano-ano naranasan. Pero yung may bahay ko, I'm grateful to God, kinuha siya ng Panginoon ng maaga. Alam ng Panginoon ang kanyang kalagayan. Alam niya kung ano pang maranasan, kung paano ang mga bagay sa buhay nito. Hindi natin maintindihan eh. Pero ang Panginoon natin matalino. Alam niya kanyang ginagawa. At ang ginagawa niya lagi kapakinabangan natin. Lagi sa kapanginabangan mo ang ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. Kahit yung bagyo, unos, di mo alam, dumarating yan, di mo alam yan sa buhay mo. Bakit of all people, ikaw pa? May dahilan ng Diyos yan. May layunin ng Diyos yan. Pagkatapos nga, after 14 months, ako din na-stroke. Gaya ng sabi ng aking anak na babae, Lord, huwag mo naman kunin ng daddy namin. Pero mas masan siya, sabi niya, kung kukunin mo siya, Lord, wala rin kami magagawa. Let it be. Wala po siyang takot kung dumating ang panahon na ako, pati ako kinuha ng Panginoon. Pero ang Panginoon may layunin pa. May pinapagawa pa siya. Yung may bahay ko namatay, ibig sabihin ba, ang Panginoon di tapat sa buhay niya? Sabi ko nga, sino ba mas mahal ng Panginoon, siya o ako? Sa isip ko, parang mas mahal pa siya ng Panginoon kaysa akin eh. Kasi kinuha siya una eh. Hindi na naranasan maraming problema dito sa mundo. Hindi na naranasan ng mga pigati dito sa mundo. Pero iba-iba ang pananaw natin. Ang Panginoon po, lahat ng kanyang ginagawa para sa kapinabangan natin. May layunin siya sa lahat ng bagay
Huwag natin kakalimutan, may mga pinanindigan tayong mga salita ng Panginoon, mga pangako ng Panginoon. Ang mga pangako ng Panginoon nangyayari, natutupad, nagaganap. Pero may mga pagkakataon naman hindi ito nagaganap sa iba. May layunin din sa doon. Kasi may tinatawag po tayong God's prerogative. Prerogative ng Diyos ang isang bagay na gawin niya. Hindi siya obligado sagutin ka sa tanong mo. Hindi siya obligado pagalingin ka sa karamdaman mo. Hindi siya obligado. Siya kasi nakakalam ng lahat. Kung di niya pinagaling ang may bahay ko, ako pinagaling niya, may layunin din siya. Prerogative niya yun. Sa Hebrews po, chapter 11, alam po natin, yan po tinatawag na chapter faith, di ba? Pero makita po natin sa bandang dulo, mula sa 35 hanggang 40, makita po natin na may mga tao po roon na hindi nakaranas ng pangako ng Panginoon, tanggap nila. Hindi nakaranas ng pagliligtas ng Panginoon na matay sila, hinati sila sa dalawa. But all of them were commended because of their faith. Hindi lang yung nakaranas ng pagliligtas ng Panginoon. Even those people that have experienced tragedy in their lives, kasama po sila, they were commended because of their faith. They were commended because of their faith. They were considered faithful din. So, sa atin, naglilingkod tayo sa Panginoon. Ano man yung kalagayan mo ngayon, ano man kalagayan ko, hindi natin alam ang isa't isa. Pero alam ng Panginoon, kasi may ginagawa siya. Kaya po sa araw na ito, kagaya ng sinasabi ko kanina, He is the purpose of our existence. Siyang layunin, bakit ikaw nabubuhay? Bakit ako nabubuhay? May layunin siya kung ikaw ay nabuhay ng matagal, praise God. Kung ikaw ay nabuhay ng hindi ganong katagalan, praise God. Lahat naman tayo nabubuhay, nagnanais ng maba ang buhay, di ba? In general po, ang mga tao naggawa ng paraan para mabuhay na matagal. Kumakain tayo na maayos, natutulog tayo na maayos, nagpapagamot tayo kung may sakit tayo, nanalangin tayo na pagalingin tayo ng Panginoon pag may karamdaman tayo. Lahat yung ginagawa natin para umaba ang buhay natin. Okay? Kasi nais natin makapiling pang ating asawa, makapiling ang ating mga anak, mga mahal natin sa buhay, sa abot natin makakaya. Pero ang tanong ngayon, gaano ba kahaba ang gusto mong ibigay siya ng Panginoon na buhay? Gaano kahaba? Kasi kung titingnan po natin ngayon, ang mga tao na bubuhay ngayon, 60, nakaganon na eh. 70, nakaganon na. 80, 90. Pababa ng pababa. Pahaba ng pahaba ang buhay. Pababa ng pababa ang pagyuko. Kaya pag dumating ikaw binigyan ng buhay ng Panginoon na mahaba, maaring ang baba mo at tuhod mo nakadikit na sa haba. Kaya kung akong tatanungin, manalangin tayo sa Panginoon ng haba ng buhay, panalangin natin ng ganito, Lord, kung kailan mo itinakda ang buhay ko, nakukunin mo, let it be. Hindi kailangan manalangin ka mahabang buhay. Kundi tinakda niya, kasi lahat tayo may blueprint na lahat eh. Sayot sa gusto natin, we have all our God already has our blueprint. May takda na yung panahon mo. Kung kailan ka mawala, kung kailan ka mamatay, kung hanggang kailan ka lang mabubuhay sa mundo. Ang iba sa atin, nagkaroon pa ng apo sa tuhod, so praise God. Ang iba naman sa atin, hindi na nakapag-asawa, ang iba pa sa atin, iba-iba ang kalagayan. Pero lahat yan ay kaayusan, lahat yan ay may layunin ng Panginoon. Kasi He is the purpose of your existence. He is the purpose of my existence. Jesus Christ is the totality of life. Ang life mo, walang meaning kung wala siya. Nagkakaroon na ng meaning ang buhay ko because of Him. Kaya po, sa atin na nabubuhay ngayon, naisip po natin ang buhay na ito na ibigay ng Panginoon sa atin, ay magamit natin, mag-glorify siya, magamit natin, maparangalan siya, magamit natin sa anong kaparaanan para lang siya may taas sa buhay natin. He must increase, we must decrease. Yun po ang ating naisin sa buhay na ito. Pagtulog natin sa gabi, Lord, salamat po. Kung magising ako, salamat. Kung hindi, salamat. Kasi ikaw may akda ng lahat eh. Ikaw may akda ng lahat ng bagay sa mundo. So, yun po naisin na ng Panginoon sa atin sa araw na ito. Naisin niya na lahat po tayo na nabubuhay sa mundo, magamit niya tayo lahat sa kanyang ubasan, magamit niya tayo sa kanya sa pagbanghelyo, sa pagbandila ng kanyang kabutihan, katapatan. Magawa natin ang ating assignment habang meron po tayo. Habang nandito po tayo, may lakas tayo, may oras pa tayo, may mga talento tayo, may pera tayo, may kung anong meron binigay ng Panginoon sa atin. Dahil lahat po tayo binigyan ng Panginoon. Lahat po tayo may talento, lahat po tayo may gifting. Lahat po tayo iba-iba lang. Hindi pwede na wala kang gift, hindi pwede wala kang talent, hindi pwede wala kang kakayahan, wala kang skills. Lahat tayo meron.
Iba-iba nga lang ang paraan natin. Iba-ibang ministeryong ginagalawa natin. Hindi ba, meron pa ngang, sabi niya, anong ministry ginagalawa mo sa church niyo? Sabi niya, I belong to the Smile Ministry. Ano yung Smile Ministry? Simple lang. Pagdating ng mga tao, I smell them in. Pag uwi nila, I smile them out. Smile them in, smile them out. Yun ang kanyang ministry. Usher siya eh. Usher siya. So yun, may mga tao na nag-arrange na mga upuan na yan bago kayo umupo dyan. Okay? Ang ministry nila, kung titingnan natin, hindi ganun rangya o hindi ganun ang tawag dito, na makilala sila. Pero may gumagawa niyan. Kahit anong ministry na ginagalawa natin sa ministeryo, sa ministry ng Diyos, lahat yan may pakinabang, lahat yan ay hindi mawala ng reward, lahat yan ay pagpalain ng Panginoon. So, ang sabi po ng Philippians chapter 2, verse 5 to 11, let this mind be in you, which is also in Christ Jesus, who being in the very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, even became obedient to death, even death on the cross. Therefore, God exalted him, give him the name that is above every name, that at the name of Jesus Christ, every knee should bow, in heaven and earth, every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Jesus Christ being the totality of life, He is not only the purpose of our existence, He is also the pattern of excellence. Siya po ang warang halimbawa natin kung paano po tayo mag-excel. Kung nais mo magtagumpay sa buhay, nais mo mag-excel, follow the pattern what Jesus did. Ano po yung pattern na binigay ng Panginoon sa atin? The way up is the way down. The way up is the way down. Yun po yung pattern na binigay ng Panginoon sa atin. Ano po yun? Humility. Ang sabi po sa Mark 10:45, I came not to be served, but to serve. Naparito siya hindi para paglingkuran, naparito siya para maglingkod. So lahat po tayo dito lingkod. Lahat po tayo dito nagbiminister. Lahat po tayo dito mga alagad ng Panginoong Diyos. Tayo lahat dito. Lahat po tayo dapat magkaroon po tayo ng ganong mentalidad. Wala po pwede magmalaki dito sa atin. Ang ginagampanan ko sa church namin, kailangan ako. Ginagampanan ko sa church namin, ganito ako. Hindi po. Lahat po tayo dito servant, lahat po tayo dito lingkod, lahat po tayo alagad. Na dapat po manatili sa ating isipan, manatili sa ating puso na tayo po ay alagad ng Diyos. Na tayo po ay maglilingkod po tayo sa abot ng ating makakaya. Dahil isa lang ang pinaglilingkuran natin, walang iba kundi ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng Hari, Panginoon ng Panginoon. Dapat magkaroon po tayo ng puso na maglingkod. Huwag natin kalimutan ang kwento ng palay. Ang palay po, the more it has grains, the more it bends. Di ba? Ang palay. The more na maraming buti ng palay. May nakita ka bang palay na the more na dumadaming buti niya, tumatayo siyang ganon? Wala. Lahat yan nakayuko. Payuko na payuko yan pagka the more it has grains. So, ganon din sa atin. The more accomplishment you have, the more achievement you have, the more success na meron ka, the more you should be bowing before the Lord. The more you should do the bending before the Lord. As you continually recognize and realize that I can't do it on my own. I can do nothing apart from the Lord. But with God on my side, I am more than conquerors. I am more than victorious. With God on my side, ako po ay magtatagumpay. So lahat po tayo lingkod na Panginoon. So gampanan po natin ano ang ministeryo ng ginagampanan po natin. Sa church na ito, iba-iba pong ministeryo ang ginagampanan nyo. Gampanan nyo po yan na may katapatan. And let God promote you one day. Galawan nyo lang po yung ministeryo na pinagagalaw ng Panginoon sa inyo. Hindi mo kailangan ipilit ang sarili mo. Let the people above you, let the people in the leadership see what you're doing and let them be the one to be used by God to promote you to a given ministry. Kasi may panahon man na lahat ng bawat isa. May panahon ng bawat isa. Lahat po tayo magantay ng panahon natin. Dahil lahat po tayo may binigay ng panahon ng Panginoon para sa atin. Gampanan na po natin ang ating tungkulin. Kung ikaw ministry mo mag-support, let it be support. Let all maging kingdom providers po tayo. Taga-suporta po tayo ng gawain ng Panginoon. Taga-suporta po tayo whatever we can do. Let's help. Lahat po tayo, mga lingkod ng Panginoon. Lahat po tayo dito naglilingkod sa Panginoon. Huwag din po natin kalimutan ang buwan at saka yung araw, kwento ng buwan at saka araw.
katatapos lang po ng tinatawag pong eclipse noong nakaraang April 8. Alam po natin, ang araw at yung buwan, magkaiba po ang liwanag po ng buwan, hindi po kanya. Liwanag po yung reflection mula sa araw. Wala po sa sariling liwanag. So ikaw at ako ganun din. Wala kang sariling liwanag. Ang liwanag na meron ka, liwanag ni Kristo para sa nagre-reflect sa iyo. I don't have a light of my own. Madilim ang buhay ko. Madilim ang buhay mo. Naging maliwanag tayo, nakikita tayo na maliwanag dahil sa Panginoong Yesus na nare-reflect sa atin. Ang kanyang buhay nagre-reflect sa atin. Kung ikay mananampalataya, kung ikay anak ng Diyos, kung ikay Kristiyano, magre-reflect yan. Magre-reflect sa buhay mo yan. Sa panalita mo, sa gawa mo, sa kilos mo, sa gawi mo, magre-reflect yan. Na ikaw ay matatawag na Kristiyano, ikaw matatawag na mananampalataya, ikaw matatawag na anak ng Diyos. Hindi mo kailangan ibandilan. Alam mo, anak ako ng Diyos eh. Alam mo kung anak ng Panginoon. Kasi sa maraming pagkakataon, ang mga nag-advertise na anak sila ng Panginoon, hindi po nakikita sa buhay nila. Let your life show that you are a child of God, that you are a born-again Christian, that you are a Christian, that you are a son of God, a daughter of God. Pakita natin, hindi natin ibandila sa bibig natin, pakita natin sa buhay natin. Ganun po ang binigay na halimbawa ng Panginoon sa atin. The way up is the way down. Ang pagpakumbaba po, patuloy po natin ang kinin ito, patuloy po natin sa buhay ito. Na tayo po ay hindi mangimi maglingkod. Kahit na may status na po tayo. Kahit na mayroon na po tayong role sa church na medyo mas mataas kaysa iba. Huwag mo po iyaan na yung titulong iyan, ang gagapi sa iyo, ang titulo na yan, ang manatili siya maging mayabang ka. Kasi may mga lingkod tayo ng Panginoon na may mga ganon nangyari ngayon. Sa aming natutunan sa Blessed na Pastor na ginagawa namin, iba-ibang mga pastor na kakausap namin. We have served more than 10,000 pastors already for the past 12 years. Magti-12 years na kami itong July. We started the ministry July 7, 2012. So magti-12 years na kami. Sa 12 years na yan, we have served 10,000 pastors more or less. Iba-iba ang kalagayan, iba-iba ang pangalan, iba-iba ang titulo. Kaya po kami, pagka na-bless na pastor, wala po kaming reverend na kalagay dito, o bishop, o evangelist. Lahat po yan, first name based lang. Kasi we wanted to let the people know that we are all servants. Lahat tayo pare-pareho, lingkod ng Panginoon. Let's serve one another. Kami lang natasan ng Panginoon para sa gawa ng ministeryong ito. Kaya wala kaming presidential table, wala kaming mga table na para sa belong to the presidential o sa mga bishop. Wala po. First come, first serve. Kung ikaw, bishop, dumating ka late, doon ka sa likod. Kahit ikaw, chairman ng organization, dumating ka late, doon ka sa likod. Kasi ang dumating na mauna, doon, sa harapan. We are all, pare-pareho lang tayo, pantay-pantay lang tayo sa harapan ng Panginoon. So mga kapatid, sa atin po, naglilingkod po tayo sa Panginoon. Hayaan po natin, paglilingkod po natin sa puso. Naglilingkod po tayo tuloy-tuloy. Bigay po natin ang ating pinaka sa ating paglilingkod. Kahit na may mga pagkakataon hindi ka na-recognize, may mga pagkakataon hindi ka na-acknowledge, hindi ka natawag sa harapan, okay lang yun, walang problema. Kasi you do it as unto the Lord. Not unto people, not unto men, as unto the Lord. Gawin po natin ang lahat ng ginagawa natin, misteryo, hindi para mapalapakan, kundi sa approval ng Panginoon. Approval ng Diyos ang kailangan natin, hindi ang palakpak ng tao. Kasi palakpak ng tao, natatapos yan. Pero ang approval ng Panginoon, nanatili yan. Mananatili yan sa iyo, kahit saan ka pumunta. Kung ikaw lingkod ng Panginoon, kahit saan ka pumunta, ang Diyos ang bahala sa iyo. Ang Diyos ang magpakilala sa iyo, kahit di ka kilala. Kasi ang Panginoon po natin ay tapat na Diyos. Alam niya ang kanyang ginagawa, alam niya ang kanyang mga gawain, alam niya ang kanyang mga anak, alam niya ang kanyang mga lingkod. So mga kapatid, sa araw na ito, Jesus Christ being the totality of life, He is the purpose of your existence. He is the pattern of excellence. Siya po ang warang halimbawa ng ating pagtatagumpay. Sabi po ng Philippians chapter 3, verse 12 to 14, ang sabi doon,
not that I've already obtained all this, but one thing I do, forgetting what is behind and straying toward what is ahead. I press on toward the goal to which God has called me heavenward in Christ Jesus. Jesus Christ being the totality of life is not only the purpose of our existence, it's not only the pattern of excellence, He is also the price of our endurance. Siya po yung gantimpala na ating pagpapagal, na ating pagpapatuloy, na ating pagpapagod, na ating paglilingkod. Kung ikaw hindi ginagantimpalaan, ang Diyos ang bahala sa iyo. Kung hindi ikaw na-recognize, ang Diyos ang bahala sa iyo. Kung hindi ikaw kinikilala, at may mga panahon pa na instead na i-recognize ka, binibigyan ka pa ng negative na komento, okay lang yun. Because God is the one that will reward you one day. Siya ang magre-reward sa atin, siya maggantimpala natin. He is the price of our endurance. Lahat tayo tumatakbo na takbuhin. We are running a race. Lahat po tayo. Alam po ba natin, pagtakbo sa takbuhin natin, hindi po ito pabilisan. Alam po ba natin yon? Hindi po pabilisan, hindi rin pabagalan, kundi patapatan. Ang pagtakbo natin sa buhay Kristiyano, hindi pabilisan, hindi pabagalan, kundi patapatan. Naisin ng Panginoon, lahat po tayo nagtatapat. Naisin ng Diyos na tayo po lahat, magtatapat po tayo para makarating po tayo sa finish line. Ang ibig sabihin ng po noon, simple lang. Kahit ikaw mabagal, basta nagtutuloy-tuloy ka, makarating ka sa finish line. Alam mo ang maganda sa finish line? Kung saan-saan italaga, kung saan-saan iset, doon siya magtatapos. Hindi po yan kagaya ng whatever, na halimbawa, na-set yung finish line dito sa San Fernando, dito sa Sindalan. Pagdating mo doon sa doon sa highway, sabi, doon na sa Angeles. Hindi po yun. Lahat po ng finish line, doon po magtatapos. Ang ibig sabihin po noon, kahit ikaw mabagal, kahit ikaw mabilis, basta nagtuloy-tuloy ka, makarating ka sa finish line. Lahat po tayo makakarating sa finish line. Tuloy-tuloy lang po tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon kasi siya ang ating gantimpala. Siya po magagantimpala sa atin. Siya po ang ating reward. Okay? Siya po ang magbibigay sa atin ng anumang bagay na Kanya pong iniatas, Kanya pong inihanda para sa atin. Hindi po masasayang ang iyong pagkilos. Hindi masasayang paglilingkod mo sa Panginoon. Hindi masasayang ang binigay mo. Ang kangina na binigay mo rito, hindi masasayang yun. Wala pong masayang. There's nothing that will become in vain. Lahat po na binigay natin sa Panginoon, lahat na ginawa natin sa Panginoon, lahat na dedicate natin sa Panginoon, lahat na tinabaho natin sa Panginoon, walang sayang. Kasi ang Diyos na ating maggagantimpala sa atin. In fact, siya ang gantimpala natin. Siya magbibigay sa atin ng gantimpala na kailangan natin. So Jesus Christ being the totality of life, is not only the purpose of our existence, is not only the pattern of excellence, is not only the price of our endurance. Ang sabi sa Philippians 4:13, I can do all this through Him who gives me strength. He is the power in our endeavors. Siya po yung kapangyarihan ng ating mga pagtatrabaho. May mga project po tayo sa church, may project po tayo sa family natin, may project po tayo individual ministry natin, na maaaring sinasabi natin, hindi natin kaya. Huwag kang mag-alala. God will enable you by His grace. Kakayanin mo yan. When God has given us this ministry 12 years ago, bless the pastor, hindi rin namin kaya. We have nothing. We pray for abundance, 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 abundance. Walang dumarating na abundance. So sabi ko, Lord, how can I do this ministry? Paano ko magagawa ang ministeryo mo, Panginoon? Na ako mismo nangangailangan ng provision, nangangailangan tugon, nangangailangan ng tulong. As I look around Baguio City, sabi ng Panginoon sa akin, why wait for abundance if you can start somewhere? Why wait for the abundance if you can start somewhere? So, sa Baguio City, alam po natin, ukay-ukay yan. Ukay-ukay kapital. So yun, doon kami nag-umpisa. Pag may blessing na konti, bili ng mga damit, mga long sleeve. Tapos lalabahan namin sa sampay, tapos paplantsahin, tapos ibabalot. Doon kami nag-umpisa. We started with that kind of thing. Okay? Siya mag-enable sa iyo para magawa ang bagay na pinagagawa niya sa iyo. Hindi mo nang problemahin yun. Ano na ang concern mo, ano na ng Panginoon yun, sagutan ng Panginoon yun. When you started this church, several decades ago, wala namang ganito. Pero, as the Lord blesses you, the Lord enables you, nagkaroon kayo ng ganito. Nagkaroon pa kayo ng parking lot dyan.
Kasi ang Panginoon natin, tapat. Tapat siya na nagbigay sa iyo ng layunin. Tapat siya na nagbigay siya ng assignment. Tapat siya na nagbigay siya ng gawain. Tapat siya. Manatili siya magtatapat sa atin kasi yun ang kanyang katangian. Ang katangian ng Diyos tapat. Ang katapatan ng Diyos, ang katapatan ng Diyos din nakadepende sa atin. Sa ating pagtatapat, nakadepende po yan sa kanyang katangian bilang matapat na Diyos. So kahit di ka tapat, tapat pa rin siya. Alam po ba natin yon? Ang Panginoon natin tapat kasi, tingnan mo, umuulan, umaaraw. Para sa matutuwid, para sa hindi matutuwid. Lahat po yan, binibigay ng Panginoon. Kasi it is dependent on His nature as a faithful and good God. Sinasabi natin lagi, God is good all the time. Pero pagka may mga panahon sa buhay natin, medyo nagpis tayo, namatayan tayo, hindi na sa good. God is good all the time. Pag hospital tayong kapatid o kaibigan o asawa o anak, hindi na sa good. Kung tayo may problema, may pagsubok, may dinadanas, may pangangailangan, hindi na sa good. God is good all the time, even including trying times, challenging times, troubling times, waiting time. Lahat po yan kasama. Lahat po yan kasama na ang Diyos natin ay mabuti. Mabuti sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng kalagayan. Yun po ang Diyos na pinaglilingkuran natin. So ano man mga project nyo, kung may mga project pa kayo sa church, sabi mo, titingnan nyo yung kalagayan nyo, baka hindi na kaya. Kapatid, mga kapatid, huwag kayong mag-alala. Kung paano kayo tinulungan ng Panginoon may tayo yung church na to, siya pa rin ang tutulong sa inyo sa mga darating na pagkakataon. Siya pa rin gagawa ng paraan para ang mga bagay na hindi nyo kaya, kakayanin niya. Sino mag-akala na may tayo ang church na ito dito? Na magkaroon kayo ng church building? Okay? Ang Panginoon lang ang may plano ng lahat. Kayo, sumusunod lang sa instruction ng Panginoon. As the Lord guide you, just do whatever the Lord wanted you to do. At makita nyo, bukas makalawa, nandiyan na, tapos na. Kasi siya bahala. Siya bahala sa atin. Siya bahala sa inyo. Jesus Christ, being the totality of life, is not only the purpose of our existence, it's not only the pattern of excellence, it's not only the price of our endurance, not only the power in our endeavors. Philippians 4:19 ang binasa kanina. But my God will supply all your needs according to His riches and glory which is in Christ Jesus. He is the provider of every need. He is the provider of every need. Siya po ang magpo-provide ng lahat ng pangangailangan. Hindi ko alam pangangailangan nyo ngayon. Individual, family, church, I don't know. But one thing I know, the God I know is the one that provides. Siya po magpo-provide. Yung ministry yung ginagalawa namin, it's been 12 years. We have served mga 10,000 pastors. 33 blessed na pastors na kami. Walang budget yun, ha? Ang ministeryong ito, walang budget. Pero sa biyaya ng Panginoon, the Lord provided more than 10 million already for the past 12 years. From scratch yun, every time we start ministry, pagkatapos ng blessed na pastor namin noong nakaraan, doon sa Mountain Province, Kalinga, meron na naman kami sa Abra at sa Apayao this coming June. Budget na naman yung kailangan. Wala rin kami, pero nandiyan ang Diyos. Siya din ang magpo-provide nun. Kung paano yung tinugunan ng mga pangangailangan namin in the past 12 years, He will continually provide it. Tuloy lang pag-provide ng Panginoon kasi God's provision is a given. It's a given. Tinugon niya na, pangako niya yan, tatanggapin natin yan. Okay? But how He provide the need, that amazes me. Kung paano niya tumutugon, paano siya gumagawa, o paano siya umihipo ng mga tao na hindi mo kilala, may mga taong kilala mo naman. Okay? Iba-iba. May mga panahon na may mga kaibigan ako, nagpapadala sa akin ng 500, 700, 300, minsan 10,000, minsan 15,000. Depende. Pero the Lord blesses all those. May mga panahon na ang kaibigan na ito, ang pastor na ito nagpadala, this blessed pastor, sunod wala naman. Meron naman ibang gagamitin ng Panginoon. Kasi given nga yun.
Ang provision ng Lord given. So ano man pangangailangan nyo ngayon, hindi ko alam. But one thing I know, the Lord will provide. He is the provider of our every need. Siya po ang katugunan ng lahat nating pangangailangan. At patuloy na tutugon siya sa ating mga pangangailangan. Sa araw na ito at sa mga darating na panahon, siya ang provide. We still have 49 bless the pastor. Malayo pa. Malayo pang lakbayin namin. Pero dahil sabi ko, kung susundan namin ang track namin last year na once every quarter, it will take another 13 years bago namin matapos. So by that time, 70 years old na ako. 70 years old na ako. Kaya sabi ko sa aking mga anak, let's accelerate this year. Gagawin natin 2 every event. 2 probinsya every event. So ibig sabihin, magkakaroon kami ng 8 sa isang taon. So mag-accelerate kami. It will take another 7 years. So darating ako, 63 years old ako, matatapos namin ang journey namin sa Bless the Pastor. Kung paano, hindi ko alam, but we'll just move. We'll be guided and just obey the Lord. Yun po ang kailangan lang sa atin, mga kapatid, ang pagsunod sa Panginoon. Sa anumang kanyang pinautos sa atin. Tiyakin na natin na nadinig natin ang Panginoon. Tiyakin na natin ang Diyos na nangungusap sa atin. Kasi ang Diyos nangungusap po eh. Okay, may mga paniniwala ngayon, ang Diyos hindi na doon nangungusap. Okay? Pero ako po naniniwala pa rin hanggang ngayon. God is speaking. God is talking. You have to listen. Makinig ka lang. You should be in a silent mode before you could listen to the Lord. Okay? Dapat ikaw ay silensyo, nanahimik ka bago mo pakinggan ng Panginoon. Ang silent saka listen, pareho lang word niyan. Pareho lang letra niyan, listen saka silent. You can never listen to the Lord if you're not silent. You should be in a silent mode before you could listen to the Lord. So let the Lord speak to you today. Let the Lord embrace you today. And let Him have His way in your life. So sa araw na ito, patuloy po tayong pagpalain ng Panginoon. Jesus Christ being the totality of life, He is the purpose of your existence. He is the pattern of excellence. He is the price of our endurance. He is the power in our endeavors. He is the provider of every need. Siya ang tugon sa lahat nating pangangailangan. Kung may pangangailangan ka ngayon, maniwala ka, manampalataya ka, si Lord yung gagawa ng paraan. Huwag mo gayahin yung isang manampalataya. Sabi niya, si Lord ang tutugon ng pangangailangan ko. Punta ako sa church. May pangangailangan sa 1,000. Sabi niya, this is how the Lord will provide my needs. Pagkatapos ng gawain, may kakamayan ako 10 katao. Ang bawat sa kanila magbibigay sa akin ng 100. Kakamayan ako may 100. May Pentecostal handshake, 100. Natapos yung gawain, natapos yung kamayan, walang dumating na 1,000 sa kanya. So umuwi siya ngayon. Umuwi siya na nangiyak-iyak siya. Sabi niya, Lord, paano to? Sabi mo, you'll provide my need. Pero wala akong natanggap. May nasalubong sa isang tao. Dali-dali, nabangga siya. Nag-sorry sa kanya. Tapos sabi niya, okay lang. Nag-sorry sa kanya, tapos sabi niya, yun ang ginamit ng Panginoon para bigay sa kanya 1,000. Sabi niya, kapatid, ito para sa iyo to, 1,000. So tinugunan ng Panginoon pangailangan, hindi sa paraan niya. Yun po ang problema sa ating mga tao. Lagi tayo, yes, the Lord will provide our needs, but meron tayong konsepto kung paano. May preconceived idea tayo kung paano. Meron na tayo nakaplastar kung anong mga bagay na gawin natin. Hindi po yun ang paraan ng Panginoon. Iba ang paraan ng Panginoon. Mas mataas, mas perfect, mas ganap ang plano niya sa buhay mo, ang paraan niya, mas tumpak at tiyak sa ating mga pangailangan. Amen po ba? Tayong lahat ay tumayo sa presensya ng Diyos. Hallelujah. Praise be to your name, Lord. Glory, glory. Praise to your name. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo. Kahit kailan, di ka nagkulang. Kahit kailan, di ka magkukulang.
Diyos kang tapat, maasahan sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng aming kalagayan. Hindi mo kami pagkukulangin, Panginoon, gaya ng iyong pangako. Ikaw ang tutugon ng pangangailangan namin, kagaya ng pangako mo, Panginoon. Hindi nga lang sa paraan namin, your ways is even higher than our ways. Your ways are perfect, Lord. Your timing is perfect. Alam mo ang sitwasyon ng bawat isa sa amin. Alam mo ang pinagdaraanan ng bawat isa sa amin. Alam mo ang aming mga kinakarap ng mga hamon, challenges, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy, O Diyos, ang aking dalangin. Pakalingapin mo ang bawat isa. Yakapin mo ang bawat isa sa kanila, Panginoon. At patuloy ipadama sa bawat isa, Panginoon, ang assurance mo na ikaw, Diyos na mapagkakatiwalaan, Diyos na mabuti at Diyos na matapat. Lagi kanila maasahan, Panginoon. Maging sa oras na ito, O Diyos, abutin mo sila. Maging sa oras na ito, Panginoon, ikaw ang gagawa ng paraan para sa buhay ng bawat isa. Panginoon, ano man ang mga problema na dinadala nila, kinakarap nila, bigyan mo sila, Panginoon, ng katatagan. Bigyan mo sila ng biyaya, Panginoon, na masagana upang ito'y kanilang maharap at kanilang mapagtagumpayan. Panginoon, salamat po sa katiyakan ng Diyos na pinaglilingkuran namin ay nandito ngayon, kagaya ng pangako mo sa salita mo. 2 o 3 nagkakatipon sa iyong banal na pangalan, ikaw ay nasa kalagitnaan, Panginoon. Ikaw ang pinakamalaga sa araw na ito sa buhay namin. Ikaw ang pinakamalaga sa aming kalagitnaan, Panginoon. Kaya, O Diyos, kumilos ka sa bawat puso. Kumilos ka sa bawat isipan. Kumilos ka sa bawat tao na narito ngayon, Panginoon. At patuloy, O Diyos, maranasan nilang yakap mo ng maigpit sa bawat isa, Panginoon. Yakap ng pagmamahal. Yakap, Panginoon, na pagbigay ng katiyakan, ng assurance sa bawat isa, Panginoon, ng lahat ng bagay nagkakatagpi-tagpi para sa aming ikabubuti. Lahat ng bagay nagkakatagpi-tagpi para sa ikabubuti ng bawat isa. Panginoon, anuman mga pagsubok namin na hindi namin kakayanin, wala ka. Panginoon, salamat po. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin may mga pangako ka sa iyong banal na salita na di mo kami pababayaan, di mo kami iwanan, Panginoon. Diyos kang dakila, Diyos kang matapat, Diyos kang lagi maasahan sa tuwi na, Panginoon. Patuloy, yakapin mong bawat sa Panginoon sa oras na ito. Lahat ng mga leaders na lugar na ito, Panginoon, pag-isahin mo, pabuklurin mo, Panginoon, mula kay Pastora Vicky, Panginoon, hanggang sa kanyang mga kasamahan, mga leaders, Panginoon. At sa mga ministry heads, Panginoon, continually have your own way upon their lives. At patuloy pagpalain mong bawat sa kanila, Panginoon. At mga kapatiran naming dumadalo, Panginoon, sa lugar na ito. Dalangin ko, O Diyos, patuloy, pagpalain mo kanilang negosyo, pagpalain mo kanilang hanap buhay, pagpalain mo kanilang trabaho, pagpalain mo bawat sa Panginoon, upang sila ay maging daluyan ng pagpapala mo sa iglesia nito, Panginoon. Upang maging daluyan mo sila ng pagpala sa bawat sa Panginoon. Upang sila ay pagpalain mo lalo, at upang sila ay maging channel ng blessing mo para naman sa kanilang mga kapatiran, para sa kanilang pamilya, Panginoon. Thank you so much, dear God, for what you have done this morning. At salamat, Panginoon, sa araw na ito. I entrust everyone to you, Lord God, today. Thank you once again, Lord, for this privilege that you have given us to minister to your people today. May the words that has been shared, Lord, today have infiltrated in their hearts, have sink in their hearts. Let it grow and bear fruits, dear God. At patuloy, Panginoon, maranasan nilang himala mo. Maranasan nila, Panginoon, na patuloy magkaroon sila ng kababaang loob, Panginoon, na paglingkuran ka, paglingkuran na bawat isa, Panginoon. At magawa nila, Panginoon, na tumakbo na may katapatan, Panginoon, hanggang marating namin ang finish line, Panginoon. At patuloy bigyan mo sila ng biyaya mo, Panginoon, that will empower them to do whatever needed to be done sa mga projects nila, Panginoon, sa church man o sa familia o individual. Patuloy, Panginoon, biyayaan mo sila ng iyong katugunan upang patuloy nila may pagkaloob din na ang kanilang nararapat na serbisyo, nararapat na kaloob, Panginoon. Thank you so much, dear God, as I declare your blessing upon this church. Patuloy pagpalain mo ang church na ito, Panginoon, ang Christ-centered Life City Church, Panginoon, dito sa San Fernando, Panginoon. Just bless them beyond measure, Panginoon, beyond their wishes and their dreams, Lord, and keep them all safe, Panginoon. Protektahan mo ang bawat sa kanila, Panginoon. Patuloy mo iparana sa kanilang kakaiba mong pagkilos, kakaiba mong presensya, Panginoon, lalo na tuwing sila magtitipon, Panginoon, sa iglesyang ito, Panginoon Diyos. Patuloy pakabanil mo ang lugar na ito, Panginoon.
Patuloy, pananahan mo ng presensya mo sa dakong ito, Panginoon. Mula doon sa baba hanggang dito sa itaas, Panginoon. Patuloy nila maranasan ang pagkilos ng Banal na Espiritu sa buhay nila. Patuloy, Panginoon, Ikaw ang maghari sa iglesyang ito, Panginoon. Ikaw ang masamba, mapuri at mapasalamatan, Panginoon, bawat siya sa amin. We thank you so much, Lord God, for everything that you have done this morning and for everything that you're about to do today. I entrust this entire church unto you. Continually keep them protected, keep them blessed, Panginoon, prospered all the time. We thank you so much for everything. In the name of the Father, the name of the Son, the name of the Holy Spirit, we love you. In Jesus' name, amen. Salamat po, Pastor Gino. So, actually po, dahil narinig po natin yung vision nila, lalong-lalo na po sa Bless the Pastor, sa Lumang Tipan po, meron pong mag-asawa na kumali nga po doon sa isang lingkod ng Diyos na sila